So the third one po, part of the lesson design is the learning experiences. So motivation, unlocking of difficulties, dayon muna siya presentation of the new topic, dayon nag-discuss na si teacher, so di na siya nag-discuss. And then after sa discussion, yes, that was? Nara ko yung add-on atong ganit na ba? Pwede ng asthma to sleep. Sino ito na kanina ang katong teacher isa. So, since multi-grade na siya, so sa learning objectives, usara na siya. So, sa inactivity na part, ito, diba sila kasi ito ng complex stage. But, so, mura ako nasatan niya, so sa video is nag-follow na sila mga symbols. So, sa video, ilang gamap ang talata. So, ang ilang gamap ang talata is itong symbols na iba siyan. Itong symbols na i-colorate sa grade 1. Then, sa grade 3 is, sila na yung mag-glory atong talata maghihimo sa grade 2. Then, nag-ibasihan sa symbols na i-colorate sa grade 1. Yeah, so laki-laki po sila of activity. So, sa we back sa kuan sa katong sa unang baitan sila ang magkulay sa or mag-color sa mga symbols. And then sa kuan sa group 2 is sila to gagawa ng maikling talata. And then for the group or the grade 3 sila ang magsasadula. So can you give examples sa layunin na lang para mas makakuan? ay nakikita na siya. Pero yung layunin is hindi lang siya tulungan. So, sa layunin niya is natutukoy ang mga karapatan ng bawat Pilipino. Gayon, naigagalang ang mga karapatang ito dahil natatalakay ang kahalagahan ng mga karapatan bilang mga bata dahil naisasagawa ang kayamanang kahon o treasure box ng mga karapatan ng bawat batang Pilipino. So, diri is, muna na siya diri ang sakuan kining sa activities diri sa letter B. And then, kining sa A, B, muna na siya atong sa discussion na part. And kining natutukoy ang mga, ano po na siya diri ang mga wala na mga masalabi. Bali na magmagagana na. So, muna na siya siya. Mga karapatan ng bawat batang Pilipino. So, okay na? So, next is the generalization. So, after sa jelly is, same yung after the jelly is the activity or the application. And then, after na sa application is muna na siya diagnostic test or sa evaluation ng part. So, diri na niya po mabalaan ang mga students with different abilities. So, diri sa diagnostic test, have the pupils answer a 10-item test on synonyms. So, diri na niya mabalaan ang mga abilities sa mga students. So, for those students na nakakuha o 8 to 10 na score, sila po mga students na mga fast learners. So, naa sila na belong sa fast group. And then, for those students na nakakuha o 5 to 7 na score, sila po mga average. Mga kanang hindi siya sila po nag-belong sa average group. And then, for those students na nakakuha o 4 and below, sila po mga students na nag-need pa-i-guide. So, mga sila nag-belong sa slow group. So, as you observe here, sa grouping by same ability, sa fast group is ginihatagan na diretsyo o activity ang mga students. Yes. So, sa fast group is ginihatagan sila o yes. Mga curious, as a teacher, how will you explain to your students na imo silang i-group by sa ilang ability
siya di ano. Yung extraction isa. Inanina na. Example instruction para sa mga nakilayo upuan. Kanang pag-group na Kung group. pag-groupings ka, can you give an example na different sa para sa different na mga learners? Kuan ba? Murag possible scenario nga instruction. Parehas naman po sila kanang open. Parehas ba sila kanang open? Very sa evaluation. Parehas naman sila. Ang imuha lang po dili is to check the ability of your students. So, mabala na yung dili o pinsan ang mga students ng mga class according to their sa ilang mga score. Parehas naman sila po. Instruction po. Yun yung ha? Siguro sa ano siya, sa evaluation ng part. Then Evaluation, Oo, dira. Man sa evaluation, magpag-group na po sila according to their ability. Diyan yan, so instruction. ganito na So, next, kanina ni? Yes. So, next is the grouping by same ability again. So, this is the lesson design in mathematics. So, the first part of the lesson design is the intended learning outcomes. So, what are the intended learning outcomes and then learning content? So, first is the concept, skill focus, value integration, references and materials. So, dili na ginawa ang kanyang mga kinisa learning content. And then, the ikatulo is the learning experiences. So, di ba sa kanina is dagat pa siya na, pa siya motivation, and lacking of difficulties, na pa siya discussion. So, dili is nagpa-pretest dahil, nagpa-pretest na siya sa mga students. Nagpa-pretest siya, open ID test, and then dila na po niya mabalaan ang katong mga students with different abilities. So, for those students po na nakakuha ko, 7 to 10 na score, so sila itong mga nabilaw sa fast group. So, nagpa-direct na siya of pretest ulit. And then, sa mga students na nakakuha of 6 and below, sila itong mga students na medyo slow. And then, as you observe here, sa mga fast learner or sa fast group is naana siya activity direction. So, naana siya yung mga activity which is sa activity 1, locate places in the map. So, sa activity 2, use primary and secondary. So, mga na siya, nataga na siya of activity sa teacher direction mga fast learner. Then, sa slow group or katong students na need ko siya of guidance, so, naapa siya yung mga process. So, first is engagement. So, sa engagement is, you ask kanina o ng mga questions na related to their real life application. So, for example, sa ilang topic is mga directions of primary and secondary. So, pwede ka sa engagement is pwede ka mo ask ng mga questions na post it in front of you. Dahil mo na ipapalit sa mga bata kung saan na siya, kung saan na mga places or directions na nasa mga bangat sa mga bata or so mga inulan na so i-relate sila ang real life scenario. Then sa exploration is dahil na mo pakita o ang mga map na gani na kini siya mga part is the north and south. Ito mga inana so dahil na mo pakita sa exploration. Then sa explanation is dahil ka mo explain why is it dahil mga part is the north and south mga inana so dahil na mo explain. And then pwede po mag-ask mga questions dahil sa explanation. Then sa elaboration is dahil na-elaborate sa mga bata katong mo mag-i-ask na questions sa explanation. So dahil na sa elaboration. So yung next is the whole class. Mga na siya whole class. Dahil grouping again. Dahil enrichment. So enrichment is namuad pa o mga activities in order for them to understand what's going on. So, ang nakakon nila kay
So that's all. So now we'll proceed to the fourth lesson to design multi-grade. So the next one is the center-based learning activity, multiple intelligence lesson design in MAPE. So sa intended learning outcomes, you will see in your handouts na nga nagdagan siya o objectives, diba? About good siya o key. So magdagan siya o learning outcomes kay di tayo na multi-grade is dagan na students. So one siya ka ng iyang learning outcomes is para siya sa different grade level and para sa mga multiple intelligence. Munang dagan na nasa embedded learning outcomes. So in the learning content, sila magamit yung ESA. Wala. So there is a learning content. Makita ninyo ang theme or the title, value, references, and the materials used. So sa center-based learning activity, this learning experiences is gagamit siya of 5 E's, which is the engagement, exploration, explanation, elaboration, and evaluation. So there is sa engagement, diba ang katong gi-discuss o Prince last meeting is yung i-explain kong 5 E's. So sa engagement, ang teacher is gaas siya og questions. Nakita ninyo sa akong data na nagahatag siya og question dira sa iyang engagement. Diba ang engagement mo na siya og kanagaling motivation part. So pag-abot din sa exploration is
So diri is gahatag na pud ang teacher og another na kay activity siya. Ilahi ang grade 1 and grade lahi ang grade 1 and grade 2 then lahi pud ang grade 3. So pagabot diri sa explanation, gakuha na ang teacher. Gahatag na pud siya og another activity. Okay. So pag-abot diri sa elaboration is gakuha na ang teacher diri hatag na pud siya og activity. So nakuha ninyo nga sa kanang pareha na og upload ay kanang gani 5 is ra gihapon ba ang gigamit ba siya. So the last one is the evaluation. So sa evaluation ang teacher sa grade 1 gapagwalya ko siya whole class, gapagwan siya, ga-evaluate siya sa mga students na daw siya. Answer each question, compute your answers based on the conversation shown below. So, same lang yapon siya sa grade 3 is gapagwan siya box the last digit and check if the number is divisible by 2. Sumo siya sa evaluation. So, diri sa cooperative learning, kung siya lesson design in mathematics na gihapon na siya na kung ko sa math. So, sa independent learning, so ang purpose sa cooperative learning is kung siya, it allows students to work together in a small group. So, diri sa independent learning outcomes, as you can see gihapon, is daghan gihapon siya o learning outcomes kay different kinds of students na iyang ganang maikuan ng na objective. So, like kung siya sa learning content, na siya concept, the value, the reference, and the material. So, diri sa lesson, diri sa iyang learning experiences, is nagamit lang yapon siya o 5E. So, sa iyang engagement is the story siya about Dora. So, pag-abot diri sa exploration, is nagamit siya o strategy, which is think, pair, share. Provide siya og questions na gamiton sa mga bata. So, pag-abot diri sa explanation, is di ba gaas naman gapon og question ang student and teachers based sa ilang na experience, sa ilang nag-gather na information kabay sa ilang question diri sa exploration. So, sa elaboration is mga students is iyang group into small mixed group. Ka-distribute activity cards, ka-assign siya groups to group members. Dayon, kung siya. Iyan na lang ang i-facilitate ang mga presentation sa grupos sa grupo. So, pag-abot sa evaluation is iyan ang ikuan ng mga students. Iyan tagaan na po ng mga worksheets para makuha ng mga students, ma-assess po. If naabay na bala ng mga students sa iyang discussion. So, more bro, ko nalibog mo. Okay, balik-balik na siya. Puro siya parties. Di ba kung kamakari is lahikot siya approach na gigamit? Grace, kanin sa tulog is puro siya 5 is gipanggamit. Nakuha na? Yes. So, more. Excuse.